Grabe. Talagang maiiling ka na lang o hindi ka rin talaga makukontento sa mga nangyayari. Inamin na po ni Senador Coco Pimentel na yung kanyang mga sulat kay Senador Escudero na kanyang hinihikayat na sila ay mag-trial na, hindi daw sinagot yung kanyang sulat. Pero nag-usap sila ng personal o nag-usap na raw sila. Hindi ko alam kung personal nga ba o ano, basta o telepono, basta nag-usap na daw sila. At ang matindi, wala daw eh. Parang nag-usap lang, pero pagkatapos na mag-usap, nagpa-interview na naman si Escudero, iba na naman ang sinasabi. So wala na humagawa. Parang sumuko na si Coco Pimentel. Parang sumuko na po ang minority leader, top-notcher Sabar, dating Senate President, sa paghikayat sa mga senador, especially sa Senate President, na sila'y mag-trial na. Dahil yan naman ang sinasabi ng saligang batas. Ibang-iba po talaga ang paniniwala ni Escudero. Sipin mo, sinulatan, hindi daw sinagot yung sulat niya. Tapos na mag-usap daw sila, walang linaw. Parang Aladdin. Tapos yun nga, pagharap niya sa media, ni Senador Escudero, ay iba na naman sinasabi. Pinaninindagan talaga. Actually, ang sinasabi ngayon ni Senador Escudero, ni Senador Coco Pimentel, mukhang yung kalendar na inilabas ni Senate President Escudero, baka yun na daw ang masunod. My goodness. So, 4 na buwan. 4 na buwan tayo maghihintay. So, lutang na lutang dito ang tigas ng ulo, sabihin natin pagiging arrogante, pagiging kung ano man pang tawag sa kanya, yun na ho. Ang dating. Sabi po ni Coco Pimentel, malamang hindi na mabago yung calendar na ilabas ng Senate President na sa June 2 sila talaga babalik at July 30 ang actual na trial. So pag June 30 ang trial, next Congress na yon. Bago ng composition ng Senado at Kongreso. Yan ho ang hindi natin alam kung pwede pa ba yan. Baka ho ma-technical na naman tayo dyan, legal issue na naman yan. Baka may magtakbuhan na naman ng Supreme Court, pigilan yan, trial na yan kasi papasok na sa second Congress, hindi na dito sa 19th Congress. Parang gustong palabasin, mag-umpisa sila ng June 30, inumpisahan niya ngayong 19th Congress pero tatapusin sa 20th Congress. So, ang problema ho dyan, ang kasalukuyang 12 senador na kumakampanya at yung iba naman graduating na, ay hanggang June 30 na lang. So parang by June 2, manunumpa sila para pagsisimula, para ihanda ang Senado, bibigyan ng 10 days yung magkabilang panig para sumagot doon sa pagpipresenta ng ebidensya at saka yung Defense Council, tapos matatapos na ang June 30 sa July na. Hindi July 1, hindi July 2 o 3, hindi, July 30. Kasi tatapusin muna yung State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulo. Ganyang katagal. So March, April, May, June, July, halos 4 months. Mahigit na 4 na buwan pa maghihintay. Nako, napanis na. Sana hindi mapanis ang ebidensya. Sana hindi madismaya. Sana hindi umatras ang mga testigo. Kasi sa trial, kailangan ng ebidensya at testigo. Hindi naman ho pwedeng puro verbal dyan. Kasi trial yan. Pagka trial, nakapaloob dyan ang pagpapatunay, nakapaloob dyan ang ebidensya at testigo kung ano ang mga pinag-uusapan. Merong interview rito si Senador Coco Pimentel. Tinatanong nga siya kung anong kanyang paniwala dito. Talaga bang hindi na mababago ito? Ay mukhang hindi raw eh. May ini-expose pa si Pimentel na ang kanyang paniniwala, mukhang hawak talaga ni Coco, ni Escudero, ang majority. Yun daw majority ng mga senador, sa 23 senador ngayon, ay mukhang sumasang-ayon kay Escudero dahil hindi raw nagsasalita. Bakit nga ba ibang senador tahimik? Bakit nga ba hindi sila nagsasalita? Ano ba gusto nilang palabasin? Kung walang magbago ng isip. Yan o? Yes. Yan na yan. Mukha po bang may pagkakataon pa o tsansa na magbago ng isip yung ilan sa mga colleagues po ninyo? Since no one is, as far as I know, no one is even commenting on the issue of the impeachment trial. So looks like it's not even in the radar or in the list of their priorities. So kung ganyan, if you treat it that way, hindi mo siya iniisip, hindi ka nagko-komentaryo sa so-called burning issue of the day, so looks like no one will change his or her mind. Ayun. Does it first? So, malinaw. Malinaw po yan. Sinasabi ni Coco Pimentel, kung yung kanyang mga kasamahan, na kapwa senador, no comment,
Parang hindi nila priority, wala kang madinig sa kanila kahit ano tungkol sa issue ng impeachment, ay nangangahulugan daw na parang pumapabor na sila sa kung ano yung iniisip at ginagawa ng Senate President na si Escudero. Kasi nagsabi na ng ayaw ni Senate President na mag-trial. Ang gusto nila ay sa next Congress na. Wala daw po nagsasalita ng mga senador eh. So ang basa ang minority leader na si Coco Pimentel, yun ay parang admission na, pagtanggap na. Hindi na sila tumutol, wala na silang komento dun sa plano ng Senate President. Kaya kung ating pong i-assess ang sitwasyon, yung pananahimik ng majority ng mga senador, ang ibig sabihin yan, sumusunod na lang sila kung ano ang sinasabi ng Senate President. Yun ang mabigat. Di ba dapat ang senador ay independent? Hindi pwedeng bata-bata system. Hindi pwedeng tao-tao. Dapat dahil kasi ang mga senador ay nanumpa sa saligang batas na sila ay susunod sa lahat ng alituntunin ng saligang batas ng ating konstitusyon. Hindi nila pinanumpaan sa kailang tungkulin na kung ano ang posisyon ng Senate President, susunod-sunod lang sila. At wala na silang magiging sariling posisyon. Just imagine, ilang buwan na hong pinag-uusapan ito. Dadalawa, 3 senador ang ating naririnig. Katulad ni Coco Pimentel, Hintiberos, silang dalawa ang maingay dyan dahil gusto niya talaga mag-trial. Mayroong isang senador nagsalita noong isang araw, si Erwin Gatchalian, ayun, pumapabor din kay Escudero. So yun ang hindi ho natin maintindihan. Bakit yung mga senador ay ayaw magtrabaho? Bakit pas priority nila yung kampanya? Yung kampanya, tilalaki ko na isang araw yan. Ang kampanya, pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, personal mo yan. Hindi yan sinasabi hindi ka inuutusan ng saligang batas na tumakbo ka. Inuutusan lang ng saligang batas na merong eleksyon, kung ikaw ay may kakayanan at ikaw ay may qualification, tumakbo ka. Pero yung kampanya, sarili mo yan. Hindi dapat gamitin dyan ang resources, manpower ng gobyerno. So, ang sinumpa ang tungkulin, pagkatapos maproklama ang lahat ng mga kinaukulan sa gobyerno, especially ang mga senador, ay ang pagsunod at buong katapatan sa saligang batas. Kasama dyan ang impeachment process. Mayroong impeachment process dapat na nakikita. Mayroong article of impeachment, nandyan na ho sa Senado. Pero yun ang sinasabi ng saligang batas na kaagad-agad. Forthwith, di ba? Kaya nga iba parang forthwith, di ba? Ang dami ang ibig sabihin niyan, ngayon na, kaagad-agad, huwag mong i-delay. Pero iba ho ang interpretation ng mga senador. Yun nakakalungkot. Di ba sinabi ni Coco? Yung pananahimik, hindi pagsasalita, sa kabila ng napakainit ng isyong ito, ng kapwa niya mga senador, ayun ang ibig sabihin nun. Kung ano para bang ginawa na ng mga ibang senador, ginawa na nilang spokesman ang Senate President. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin po masagot ang mga katanungan. Bakit ayaw ng Senate President na umpisahan ang impeachment trial? Bakit inisnab ang sulat ni Senator Coco Pimentel? Bakit kaya? Alam niya talagang hiwagang-hiwaga ako dito sa nangyayari na ito sa Senado. Ginawa na nilang tagapagsalita ang Senate President na kung ano ang sinasabi ng Senate President sa publiko, sa social media, sa mga press conference niya halos araw-araw, ay yun na ang magiging boses ng Senado. Parang mali. Parang mali. Para sa akin. Actually, mali. Alam bakit? Ang impeachment trial, lahat sila dapat senador judge. Titingin sila sa ebidensya, then ang aralin na lang ebidensya, then magde-decide sila. Kung sa umpisa pa lang, parang kung ano ang gusto ng Senate President, parang ang dating nga spokesman lang ng grupo, susunod-sunod na lang sila. Anong klaseng senador judge yan? Paano magiging neutral ang senador judge? Paano pa naging judge kung hindi magiging neutral? Di ba ang judge sa korte, judge, justices, di ba?
Yan po ang tumitimbang ng ebidensya na magkabilang panig. Then sa kanya aaralin ng mga dokumento bago siya mag-decide. Eh itong ating mga senador, wala pa yung trial. Tahimik na ang mga senador. At ang Senate President na lang nagsasalita. Na wala man lang kumukontra. Si Coco Pimentel na lang at saka si Hontiveros ang nagiging boses ng bayan. Lalo na ang majority ng mga Pilipino na naniniwala dapat mag-trial, humarap si Sara Duterte para kanyang ipaliwanag saan niya dinala ang pera. Bakit nawala yung public trust? Bakit nawala na ang tiwala ng taong bayan sa kanya? Kaya nagkaroon nga ng betrayal of public trust. Nagkaroon nga ng article of impeachment. Yun po yung pagkakataon. Okay? Yun yung pagkakataon. Yun ang mga DDS, yung ibang sektor yan, ng mga Duterte, lagi nang iniiba ang topic. Pinipilit nila, bakit daw inalis ang pera sa PhilHealth, bakit daw yung blanco, yung budget for 2025, hindi naman pwedeng talakayin yan kasi nasa korte na. Huwag kayong nagmamagaling. Alam ko ang ginagawa ko at alam ko ang trabaho ko. Yung mga media at nasa social media na tumatalakay ng mga isyo na nasa korte na, yun ay kawalan ng kaalaman. Kasi pag ang kaso ay nasa korte na, walang dapat tumatalakay sa merito ng kaso. Hintayin natin ang Supreme Court. Ano ang gagawin ng Supreme Court sa mga petisyon tungkol sa pag-question nila doon sa budget ng PhilHealth, tungkol doon sa pag-question nila tungkol sa legal o constitutional ng blanco, ang item blank daw na sinasabi nila sa budget. Nasa Supreme Court, hintayin natin sila. Binibigyan ng Supreme Court ng lahat ng pagkakataon na magkabilang panig na magpaliwanag. Merong mga oral argument, meron pong debate. So, kailangan nating hintayin. Bakit natin pangunahan? Eh yung mga DDS, mga troll, mga baser, yung kampo ng mga Duterte, atat na atat sila. Ang piling nila, nanalo na sila, talakayan daw, talakayan. Eh di kayo magtalakay, hindi kayo naintindihan ng rule of law eh. Ako, naintindihan ko ang rule of law. Pagka nasa korte ang kaso at wala ka namang personalidad sa kaso, huwag kang makialam. At hindi ako makikialam dyan. Kahit pa utusan nyo ako. Hindi nyo ako pwedeng utusan dahil alam ko, I know my job. Ulitin ko, pag ang kaso ay nasa korte, hindi talaga ako makikialam dyan. Kasi bawal yan. Pag nakialam ka sa merito ng kaso, nag-comment ka at kung ano man sinabi mo tungkol sa kaso, pwede kang i-contempt, pwede kang ipatawag ng husgado kasi wala akong personality ron. Naintindihan nyo? Ayan. Kaya yung kayong mga baser, kayong mga vlogger, mga media, yung mga totoong media, hindi natin pinapalalahanan kasi alam nila ang trabaho nila. Ako, media man ako eh. Broadcast journalist ako. Kaya talagang alam ko sinasabi ko. Hindi, tandaan nyo, walang mga taga-media na tatalakayin ang issue ng PhilHealth at saka ng budget kasi nasa korte na ang kaso. Ang tumatalakay lang dito ay yung mga maka-Duterte kasi hindi nila alam ang rule of law. Hindi nila alam na kapag ang kaso ay nasa korte na, exclusive sa kanila yan. Hindi sila pwedeng impluensyahan, hindi sila pwedeng pakialaman. Huwag talakayin ang merito ng kaso kasi ikaw is subject for contempt. Pwede kang ipatawag, pwede kang panagutin ng korte pag tinalakay mo ang kaso nasa korte. Kaya hintay natin, relax lang kayo. Okay? Siningit ko lang yun dahil ang daming bobo talaga eh. Sentabi na, minsan lang ako magsalita ng ganito. Ang daming tanga, ang daming bobo na nagmamagaling hindi alam sinasabi. Ako, pinaninindigan ko sinasabi ko. Huwag nyo kong utusan tungkol sa kung anong gagawin ko. I know my job. I know ang proseso. Alam ko yan. Okay? Pag natapos at nag-decide ang Supreme Court o anumang korte na may hawak ng kaso, saka natin talakayin, saka natin pag-usapan kasi malaya na tayo doon. Hindi tayo mako-contempt, hindi tayo pwedeng balikan ng korte. Ano man ang desisyon ng korte, ating irerespeto. Pero yung pagpapaliwanag kung anong nangyari, pwede nang gawin yon. Sa ngayon, sorry, hindi pwedeng gawin yon. Kasi nga, wala akong personalidad. At kahit sino sa labas ng korte, kahit mga abogado, walang karapatang i-discuss ang merito ng kaso kapag nasa husgado na, mako-contempt pati sila. Ganun po, baka hindi nyo naintindihan. Marami ka nagsasabing, oh Mike, ang topic mo puro Duterte, hindi mo ginagawang topic ang issue ng PhilHealth at saka budget. O di ba? Kabubuhan nyo. Yung katangahan nyo, huwag nyo akong isama. Di ba? Malinaw yan.
Yung katangahan nyo, huwag nyo akong isama ng mga DDS. Okay? Para malinaw. Ako naniniwala, yung mga nanonood sa akin araw-araw, subscriber at mga followers ko at mga viewers, matatalino. Alam ang rule of law. Kaya naman natutuwa akong sabihin ng diretsahan. At iyan po yung aking paniniwala. Okay? So balikan natin ang topic sa Senado na lumalabas nga po na parang hindi lang Senate President at parang ang dating ay spokesman na ng mga senador ng 21 senador. Kasi 23 lang sila ngayon eh. Dalawa lang naman yung minority, yung opposition. So yung 21 senador, parang si Senate President ay spokesman nila. Walang nagsasalita sa kanila. Tahimik na tahimik. Parang wala silang alam. Pero hindi naman pwedeng walang alam. Kasi alam na alam nila ang issue ng impeachment. Yung mga re-electionists, walang pakialam dahil tuloy ang kanilang kampanya. Pero mali yun. Dapat unahin nila ang trabaho nila. Bakit inuuna nila ang pangampanya? Yung maka-administration na senador or Duterte senador, bakit hindi nyo alam ang trabaho nyo? Ang trabaho nyo ang inyong gawin. Sa isang tabi, ang kampanya. Kahit na kampanya na ngayon, hindi yan ang inyong sinumpaang tungkulin. Ang sinumpaang tungkulin nyo ay yung pag may trial, pag may article of impeachment, ay inyong tatrabahuin. Bakit nyo inuupuan? Yan ang tanong natin. Kaya tayo mga Pilipino, mag-ingat po tayo. Nasa gobyerno o oposisyon o anumang grupo ng mga politiko. Kung hindi nila magawa ang kanilang trabaho, ayaw nilang gawin ang ating trabaho, bakit pa natin iboboto yung mga yan? Kaya siguro tahimik yung mga ibang senador kasi nga syempre Senate President nga 'di ba hindi kumikilos, ayaw umpisa ng trial, syempre yung ibang mga senador sasamantalahin ng pagkakataon na yan at uunahin ang pangangampanya. Kahit kandidato pa ng gobyerno, huwag nating iboto kung ayaw gawin ang kanilang trabaho. Diba? Yan si Bong Revilla. Sino-sino ba yung mga re-electionist? Bong Revilla, Lito Lapid, Tolentino. Sino ba yan? Nasa administration candidate. Sino ba yan? Pia Cayetano. Di ba? Yan si Nancy Binay. Si Cynthia Villar. Sino ba? Yan po. Yan yung mga re-electionist. Yung iba dyan, tatakmong local. Yung iba, tatakmong senador. Kahit na. Ano man ang kanilang plano sa eleksyong ito, wala tayong dapat pakialam dyan. Kaya tayo nakikialam kasi yung kanilang mandato ayaw nilang gawin. Yung kanilang sinumpang tungkulin, hindi nila ginagawa. Bakit sila nakapokus sa kampanya? Hindi naman yan ang kailangan ng taong bayan. Actually, para sa akin, kung ikaw ay magaling, magiging neutral na Senator Judge, napakagandang libreng publicity ang impeachment trial. Kasi makikita, mapapanood, maririnig sa social media, sa radyo, telebisyon, ang galing mo bilang senador. Ngayon, kung ikaw ay kandidato, hindi mo na kailangan iboto ka. Ang taong bayan ay kusang iboboto ka kung ikaw ay may talino, may sipag, at pagiging independent na Senator Judge. Yan po yan. Hindi na kayo babayad ng advertisement. Hindi na kayo babayad ng pag-oorganisa ng mga rally, pagkain, meeting, transportation, accommodation, kung saan-saan mga hotel sa buong Pilipinas dahil kung makampanya kayo. Napakalaking gastos niyan. Samantalang kung uupo kayo sa impeachment trial, gagawin nyo ang trabaho nyo. Libreng publicity, ang taong bayan ang magde-decide kung karapat-dapat ka pang maging senador o hindi. Yan po ang napakagandang pagkakataon. Pero bakit hindi nyo magawa? Bakit hindi? Hindi nyo kaya ang trabaho nyo? Wala kayong alam? O meron kayong kinakampihan? Ay patay kang bata ka. Hindi yan kailangan ng mga Pilipino. Ang kailangan ng Pilipino, meron kayong paninindigan. Ginagawa nyo ang trabaho nyo. Ang inyong sinumpang tungkulin ay ipakita nyo na kaya nyong gawin at harapin. Hindi katulad ngayon, tahimik kayo. Parang wala kayong pakialam. Tapos ang inyong kampanya, ang inyong binibigyan ng priority na hindi naman namin kailangan yan. Dahil kung kayo magaling, talagang kayo karapat-dapat, kahit hindi ka kumampanya, iboboto ka ng mga Pilipino. Pero ngayon ang ginagawa nyo, puro pambobola lang. Sa kabilang bakod naman, sa kabilang Duterte camp, sino ba yung mga re-electionist yan? Si Bongo, si Bato. O, di ba? Sino ko ba? Sa Piklawan-Dilawan, wala naman hong re-electionist O, di ba? So, yung kampo ni Pangulong Marcos at kampo ni Duterte, nandyan yung mga re-electionist na mga senador. Anong ginagawa nyo? Bakit puro kayo kampanya? Ayaw nyo magtrabaho nang para sa bayan na kayo ay sinuswelduhan.
Hindi kayo sinusuldohan taong bayan para mangampanya. Dahil yung kampanya nyo, inuulit ko, personal na inyong interes yan. Yung pagtakbo nyo sa anumang posisyon ngayong eleksyon, personal interest ninyo yan. Pero mas napakaswerte nyo, binabayaran kayo. Pinapasweldo pa kayo ng mga Pilipino. Pero yung trabaho na dapat yung gawin, hindi nyo ginagawa. Paano yan? Ipinapaubayan nyo kay Escudero ang inyong prinsipyo at inyong pagkatao. Yung hindi nyo pagsasalita, tulad ng sinabi ni Coco Pimentel na inyong kasamahan. Yung hindi pagsasalita ng ibang mga senador, admission na yan, na parang kung ano lang ang gagawin ng Senate President, sumasang-ayon sila. Hindi na kayo independent. Hindi na kayo independent mga senador sa ngayon. Kasi hindi kayo nagsasalita. Magsalita kayo ng kung ano ang inyong paniniwala ng mag-trial. Ina naman ang isa eh. Payag ka bang mag-trial na ngayon o hindi? Hindi mapaliwanag kayo. Hindi naman ho pinag-uusapan dito ang merito ng kaso eh. Hindi ho pinag-uusapan dito guilty ba o not guilty si Sara Duterte. Hindi. Magta-trial pa nga eh. Ang pinag-uusapan dito, pabor ka ba na mag-trial ngayon o next Congress na? Then kung ano man ang posisyon mo, ipaliwanag mo at ang taong bayan ang magsusuri kung tama o karapat-dapat tanggapin ang inyong paliwanag. Napakasimple lang. Yan ang challenge ko. Challenge ng channel na ito sa ating mga senador, yung 21 senador under Escudero. Magsalita kayo kung bakit kayo sang-ayon na sa next Congress na ang trial o ano ang inyong posisyon dito sa pagka-delay ng kaso. Yan lang po ng trial. Yun lang. Huwag natin pag-usapan yung ebidensya. Huwag natin pag-usapan yung kaso muna. Dahil kasi kayo ang mag-uusap dyan, kaya nga magta-trial eh. Di ba? Yan po yan. Malinaw po yan. Okay? Malinaw na yan pong ating mga senador ay umiiwas sa kanilang responsibilidad sa taong bayan. Yan ang nakakalungkot. So dahil dyan, ulitin ko, maging matalino sa darating na mga eleksyon. Hindi lang itong eleksyon sa Mayo, pati yung eleksyon sa 2028. Kasi yung 12 senador na naiiwan dyan ay hanggang 2028 ang kanilang position dyan. Yung iba, re-electionist. Yung iba dyan, tatakbo pa sa national position. Yung iba dyan, baka sa local, kung ano man. So, ang eleksyon ay napakahalaga. Dyan tayo magdi-decide. Dyan ho, ang mga senador at lahat ng congressman at senador, hindi po yan impeachable official. Hindi sila kasali sa mga constitutional body na impeachable na kailangan patalsikin sa magitan ng impeachment. Wala. Sila ay mapapalitan lang during election day. Yung araw mismo ng eleksyon. Pag-ayaw na ng taong bayan sa kanila, kahit anong gusto nila, tanggal sila. Pero pag nakapwesto na, nanumpa na sila, na senador ng 6 na taon, congressman ng 3 taon, wala kayong magagawa yan. Wala tayong magagawa yan. Mananatili po silang nakapwesto dahil hindi sila impeachable. Sila ay mananatili hanggat hindi nagkakaroon ulit ng eleksyon. Diba? Baka nga po kaya talagang dinidelay para mga bagong senador na ang didingnig o kumbaga maghihiring dito sa impeachment trial. Pwede rin naman na kaya dinidelay para po magkaroon ng pagkakataon ng Kongreso na mas patibayin ang kanilang mga ebidensya at makakalap pa ng mas maraming ebidensya laban dito kay Sara Duterte. Dahil di ba katulad niyan, meron na naman lumabas na pangalan si Xiaomi 8. Marami pong nakukuha pang mga ebidensya ang Kongreso. Medyo kumbaga pabor sa mga prosecutor na tatayo na mga kongresista para mas mapatibay nila ang kaso o ang kanilang impeachment complaint. Diba? Pero meron ding pagkakataon si Sara na linisin ang kanyang mga kalat, ang kanyang mga ebidensya laban sa kanya, di ba? Alam nyo, kung inumpisahan na lang to sana ni Senator Chis Escudero agad-agad, katulad na nakalagay sa konstitusyon, walang sanang problema, wala sanang ganitong mga argumento, walang ganitong pagtatalo, wala sanang pagdududa ang mga Pilipino sa kung ano ang motibo o kung ano ang talagang dahilan
ng pagkaantala ng impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi habang nga po nadidelay, nagkakaroon ng pagkakataon si Sara na maabsuelto yung yung mga kaso kasi kayang-kaya nilang ayusin yan dahil sabi nga ni Sir Mike Abe, 'di ba? Yung mga salin at yung mga bank accounts pwedeng doktorin, pwede daw pong yan, imanipula, i-edit. Nako, yan pa naman yung isa sa mga matitibay na na article of impeachment, 'di ba? Yung pagbabanta niya sa pangulo hindi na mabubura, nandiyan na sa SOCMED yun, nagkalat ang ebidensya, 'di ba? Yung kanyang mga confidential funds, intelligence funds na ginastos ni Lustay sa hindi malamang kumbaga walang kasaysayan, walang kapararakan na paglustay ng pera ng bayan, 'di ba? Nandiyan din, meron ding mga ebidensya, pero paano kung ito ay maayos, 'di ba? Malinis ni Sara Duterte. So, ewan talaga natin, no? Mahirap talaga maging Pilipino, lalo na kapag meron pong mga ganitong politiko na masipag lang kapag eleksyon, kumikilos lang kapag nanunuyo sa taong bayan. Pero kapag nakapwesto na, isasantabi ang kapakanan ng mga Pilipino. So, abangan po natin ang mga update dito sa issue na ito. So, salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Please support Mike Abe Opinions, Huwag niyo pong kakalimutan yan. So, ingat po kayo. Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.